Hello, idol. Ngayon, alam nyo ba na ako ay bago nakarating ng South Korea ay almost 2 years din. No? Almost 2 years ako bago nakarating dito sa South Korea. Bago nakaalis. Simula nang mag-aral ako, mag-exam, bago ako nakalis, mahigit 2 taon. Pero alam nyo ba, hindi ako nawala ng pag-asa. Kahit pa, oo nga po, nakapasa ako sa exam, nakapagpasa na ako ng medical, napasama na yung name ko sa job roster, nasa list na. So, ibig sabihin, isa na ako sa pwedeng maselect, isa na ako sa pwedeng magkaroon ng employer. Pero alam niyo ba, na noong mga panahong ako'y nakapasa na sa exam at nasa job roster na yung name ko, alam niyo ba, dumaan din sa akin yung hinanghinaan ako ng loob. Kasi po, almost 3 beses akong na-resend. Alam niyo po yung na-resend? Ibinabalik po yung application ko dahil meron daw mali. So nung una po, nung nang-resend ko, kailangan daw yung contact number ko at contact number sa ng asawa ko ay dapat daw ay magkaiba yung ilalagay. So anong nangyari po, pinalitan ko, then after ilang months na naman ako nag-antay, gano'n naman, na-resend po ulit. Ang nangyari naman, tama na pala yung una. Tama na pala yung una, pero ipinabalik nila at palitan daw. So nung na-resend ulit, binalik ko po ulit doon sa dati. So sa akin naman po, less hassle, kasi nga po ang gumagawa ng sa amin ay yung ina-assist talaga kami ng aming KLC, yung KLC na pinag-aralan ko. Sila talaga lahat ang gumagawa, sila lahat ang nag-e-effort, hanggang simula sa registration na yan, sa registration account, sila talaga. So kailangan mo lang i-provide yung mga IDs, wala ka nang aalalahanin. So ang aalalahanin mo lang pag magpapamedical ka, ganun. So yun po, doon no, dumating din sa akin yung mga panahon noon, nawalan ako ng pag-asa. Pero hindi ako sumuko. Inantay ko pa rin. So ang ginawa ko lang, naghanap-hanap ako ng temporary na masasideline trabaho kahit sa bukid, dahil sanay naman po tayo sa bukid. Naging nag-operator ng traktora, yan. Nag-driver ng jeep na kargahan ng palay, nagbuhat ng palay habang inaantay ang pag-apply dito sa South Korea. Ano, isipin niyo yun. Nag-aral po ako 2019, November 2019. Then nagkaroon ng exam is February 2020. February 2020 po, nagkaroon ng result naman ay March. So nakapasa po tayo ng March. Diba? 2019 to 2022 ng August. November 2019, nakaalis 2022 ng August. Diba? Napakatagal na paghihintay. Pero nagtiyaga pa rin. Nagtiyaga mag-apply.
umasa pa rin po na kung talagang papagkaloob sa akin o pagkakaloob yan. Kaya nagantay tayo. Tumagdag pa po dati si kaya lalo tumagal. Tumagdag pa si pandemic, si COVID. Mating. Kaya lalong atrasado. Kaya yung pabot na sobra ng 2 years ang nagantay natin. Kumbaga man sa ganun po, matagal nag-antay, talagang tiyagaan lang. Kaya nga huwag kayo mawawala ng pag-asa. Huwag kayo agad mawawala ng pag-asa, huwag kayo susuko para sa inyong pangarap. So, kaya po ito ngayon, yung matagal na pag-iintay, ito na po yung kapalit ngayon. Nandito na sa South Korea, at kahit pa paano, sumasahod na ng basic monthly salary na 85,000 pesos. Kaya po sa mga aspirants o sa mga nangangarap mag-apply ng trabaho dito sa South Korea, o tibayan nyo lang, tiyagaan nyo lang, focus lang kayo sa goal, kahit kayo may trabaho, paglaanan nyo pa rin ng oras yung pag-aaral ng Korean language para maipasa nyo ang exam. Kasi po kung babaliwalain nyo lang yung pag-aaral ng Korean language, mahirapan talaga kayo makapasa sa exam. Yun lang po. So sana po ay may nakuha kayong magandang idea sa akin. At maraming salamat po sa inyo, sa lahat ng patuloy na sumusuporta sa page natin. Hoping po sa lahat ng mga aspirant na nangangarap makapagtrabaho dito sa South Korea. Hoping soon parating kayo dito, matupad nyo lahat ng mga pangarap. Yun lamang po. It's me again, factory worker sa Korea, and rin yung vlogger dito sa South Korea.